Ang industriya ng showbiz sa Pilipinas ay puno ng mga kwento ng tagumpay, pagsubok at mga hindi maipaliwanag na kaganapan na nagpapatatag sa pagkatao ng mga hinahangaang artista. Si Glidel Mercado ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay at premyadong aktres sa Pilipinas na nagtagumpay sa pagganap sa parehong bida at kontrabida ng mga karakter. Ang kanyang tunay na pangalan ay Flordeliza Sanchez at siya ay pinanganak noong Agis ng Marso 1975 sa lungsod ng Dumaguete sa lalawigan ng Negros Oriental. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya sa probinsya bago niya pinasok ang mundo ng telebisyon at pelikula. Lumaki siya na may pangarap na maitaguyod ang kanyang pamilya, kaya naman ang kanyang pagsisikap ay nakatutok sa paghahanap ng mga pagkakataon upang umunlad. Ang kanyang simpleng pinagmulan sa Kabisayaan ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at determinasyon na harapin ang masalimuot na buhay sa Maynila. Sa kanyang paglaki, bitbit niya ang katutubong pagpapahalaga ng mga taga-probinsya tulad ng pakikipagkapwa-tao, paggalang sa matatanda at pananampalataya. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz ng huling bahagi ng dekada 80 nang siya ay maging bahagi ng sikat na youth-oriented variety show na That's Entertainment na pinangasiwan ng natatanging star builder na si Herman Moreno o kilala bilang Kuya Germ sa network ng GMA7. Sa programang ito, una niyang ginamit ang kanyang tunay na pangalan na Flordeliza Sanchez sa kanyang pananatili sa palabas. Natutunan niya mga pangunahing kaalaman sa pagsasayaw, pagkanta at pakikiharap sa mga tao. Kalaunan, nang mapansin ang kanyang potensyal, siya ay kinuha ng kilalang talent manager na si Annabel Rama upang mamahala sa kanyang karera. Sa ilalim ng pamamahala ni Annabel Rama, binago ang kanyang pangalan at ginawang Carrots Alvarez dahil noong panong iyon ay usong-uso ang screen name na hango sa mga prutas at gulay. Ginamit niya ang pangalang Carrots Alvarez sa loob ng humigit kumulang 1 taon habang naghahanap ng mga malalaking proyekto sa industriya. Gayunpaman, ang pagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ni Annabel Rama ay hindi nagtagal matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at matinding pag-away sa pagitan ng talent manager at ng ina ng aktres. Dahil sa alitang ito, umalis siya sa poder ni Annabel Rama at lumipat sa ibang pamamahala. Matapos ang pangyaring ito, pinalitan niya ang kanyang screen name patungong Glidel Mercado, ang pangalang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay at kumilala sa kanya bilang isang mahusay na artista sa bansa. Ang kanyang karera ay mas lalong dumanas ng pagkunlad nang pumasok siya sa paggawa ng mga pelikula sa iba't ibang genre. Lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng alias Baby Chino noong 1989, Teenage Mama noong 1993 at Bikini Watch noong 1995. Ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera bilang aktres ay naganap noong 1999 nang gumanap siya sa pelikulang Sidhi kasama naging reyna ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor at ang aktor na si Albert Martinez. Dahil sa kanyang pambihirang pagganap sa pelikulang ito, nakamit niya ang prestihiyosong Grand Slam para sa kategoryang Best Supporting Actress matapos mapanalunan ang 4 na pangunahing parangal mula sa Gawad Urian, FAP Awards, FAMAS Awards at Star Awards para sa pelikula. Ang tagumpay na ito nagpatunay na hindi lamang siya isang magandang mukha kundi isang seryosong aktres na may malalim na kakayahan sa drama. Sa paglipas ng mga panahon, nagpalipat-lipat siya sa pagitan ng dalawang malalaking network, ang GMA Network at ABS-CBN, kung saan kabilang sa kanyang mga hindi malilimutang proyekto ang Babangon Ako't Dudurugin Kita noong 2008, Rosalinda noong 2009, My Husband's Lover noong 2013 at ang pumatok sa takilya na seryeng Kadenang Ginto noong 2018 kung saan gumanap siya bilang isang epektibong kontrabida. Sa bawat proyektong kanyang hinahawakan, ipinapakita niya ang profesionalismo na naging dahilan upang manatili siyang paboritong kunin ng mga direktor at producers. Sa kanyang personal na buhay, si Glidel Mercado ay kinasal sa kapwa niya kilalang aktor na si Tonton Gutierrez o Eduardo Antonio Winsett Gutierrez Jr. sa totoong buhay. Sila ay unang nagtagpo at nagkilala sa set ng drama serye na Del Tiero ng GMA Network noong huling bahagi ng dekada 90 matapos ang mahabang panahon ng pagiging magkasintahan. Opisyal silang kinasal noong 15 ng Marso 2004 sa Santuario de San Antonio Parish na matatagpuan sa Forbes Park, Makati. Ang kanilang relasyon ay tinuturing na isa sa mga pinakamatatag at pinakahinahangaan sa mundong mayroon ng industriya ng showbiz dahil nagawa nilang iwasan ng mga malalaking skandalo na madalas sumisira sa mga mag-asawang kapwa-artista. Biniyayaan ang kanilang pagmamahal ng 2 anak na babae. Ang kanilang panganay na anak ay si Aniza Gutierrez na isinilang noong 2004 at ang kanilang ikalawang anak naman ay si Anika Gutierrez na isinilang noong 2011. Sa loob ng mahigit 2 dekada ng kanilang pagsasama, naging susi sa kanilang matatag na pamilya ang komunikasyon, pagtitiwala at paglalagay sa Diyos sa sentro ng kanilang relasyon. Madalas nilang ibahagi sa mga panayam na ang pagiging magkaibigan bago maging mag-asawang nagbigay sa kanila ng kakayahang mag-adjust sa ugali ng bawat isa sa mga panahon ng tampuhan o problema.
Sa kabila ng maayos na karera at tahimik na pamilya, hindi nakaligtas ang aktres sa mga kontrobersiya at matinding pagsubok sa buhay. Ang pinakamalaki at pinakapinag-usapang kontrobersiya sa kanyang buhay nitong mga nakaraang taon ay ang kanyang naging malubha at misteryosong karamdaman na nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanyang pamilya at mga tagahanga. Noong taong 2022, dumanas ang aktres ng isang biglaan at nakakatakot na pagbagsak ng kalusugan kung saan ang kanyang timbang ay bumaba ng husto hanggang sa umabot na lamang ito sa 90 pounds. Ang matinding panghina ng kanyang katawan ay naging kapansin-pansin sa publiko at sa kanyang mga kasamahan sa trabaho dahil nawalan siya ng lakas na gawin kahit ang mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Ang kanyang dating masigla at malusog na pangatawan ay napalitan ng isang anyo na tila may iniindang malubhang sakit na naging dahilan upang magsimulang kumalat ang iba't ibang espekulasyon sa social media ukol sa tunay na kalagayan ng kanyang buhay. Labis na nag-alala ang kanyang asawang si Tonton Gutierrez dahil sa bilis ng pagpayat ng aktres na hindi naman bunsod ng anumang sinadyang dieta o ehersisyo. Nagsimulang nakababahalang kondisyong ito matapos ang kanyang pagtatrabaho sa lock-in taping ng seryeng Artikulo 247 ng GMA Network noong 2022. Nakaranas siya ng mga grabeng anxiety attacks na hindi niya kontrolado, kung saan palagi siyang nakakaramdam ng matinding panginig ng buong katawan at mabilis na pagtibok ng puso o palpitations kahit wala namang malinaw na dahilan. Ang mas matindi pa rito, dumanas siya ng tinatawag na fear of food o takot sa pagkain kung saan ang simpleng pag-upo sa harap ng hapagkainan ay nagdulot sa kanya ng labis na takot at pag-iyak tuwing oras na ng kainan. Ang psikolohikal na takot na ito sa pagkain na naging pangunahing dahilan kaya hindi na pumapasok ang nutrisyon sa kanyang katawan, na lalo pang nagpalubha sa kanyang pisikal na panghihina at pagbaba ng timbang. Ang kanyang mga gabi ay napuno ng puyat at takot dahil sa pakiramdam na tila may masamang mangyayari sa kanya sa bawat sandali. Upang malaman ng siyentipikong dahilan ng kanyang kakaibang karamdaman, nagpasya ang kanyang pamilya na ipasuri siya sa mga dalubhasang medikal. Sumilalim siya sa isang buong executive medical check-up at dinala sa ospital kung saan siya ay na-confine ng 3 araw upang isagawa ang lahat ng kinakailangang pagsusuri sa dugo, puso at iba pang bahagi ng katawan. Gayunpaman, lalong naging misteryoso ang sitwasyon dahil lumabas sa lahat na opisyal na pagsusuri ng mga doktor na normal, malusog at walang anumang sira ang kanyang mga pisikal na organo. Walang nakitang bakas ng cancer, diabetes, problema sa thyroid o anumang kilalang sakit na maaaring magpaliwanag sa kanyang matinding panghihinat at palpitations, na nag-iwan sa mga doktor at sa kanyang pamilya na isang malaking kalituhan kung paano gagamutin ang isang sakit na walang medikal na basihan. Dahil sa kawalan ng malinaw na medikal na paliwanag mula sa mga modernong doktor ukol sa kanyang panghihina at hindi may paliwanag na takot sa pagkain, nagpasya ang aktres at ang kanyang pamilya na humanap ng ibang paraan at kumonsulta sa isang albularyo o faith healer. Ayon sa mga naging pag-amin at pahayag ni Glidel Mercado sa kanyang mga naging panayam sa telebisyon, naniwala silang siya ay naging biktima ng kulam o itim na mahika. Patay sa pagsusuri ng faith healer, ang naturang kulam ay pinagawa umano ng isa niyang kamag-anak dahil sa isang matinding hindi pagkakaunawaan ng pamilya na nag-iwan ng sama ng loob. Matapos sumailalim sa mga tradisyonal na ritual ng pagpapagaling at pag-alis ng masamang spiritu, unti-unting bumalik ang kanyang lakas, na walang takot sa pagkain at muling naging normal ang kanyang pamumuhay, na siyang nagpatibay sa kanilang paniniwala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa kasalukuyang panahon ng 2026, si Glidel Mercado ay ganap nang nakarecover sa kanyang nakaraang karamdaman at muling ibinalik ang kanyang sigla sa buhay. Ang pinakahuling malaking balita tungkol sa kanya ay ang kanyang pagdalo kasama ang asawang si Tonton Gutierrez sa pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang anak na si Aniza Gutierrez noong Mayo 2026. Ipinahayag ng mag-asawa ang kanilang labis na pagmamalaki sa talino at kabaitan ng kanilang anak na nakatapos ng kanyang pag-aaral ng may kahusayan. Sa kasalukuyan, pinagkakaabalahan niya ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at ang pamamahala sa kanyang mga personal na negosyo at mga endorsement. Kabilang ang kanyang pagiging isa sa mga kilalang celebrity endorser ng sikat na beauty brand na Beauty Derm sa ilalim ng pamumuno ni Rhea Anico Chetan. Nananatili rin siyang aktibo sa pagtanggap ng mga piling proyekto sa telebisyon. Ang kanyang pinakahuling pagganap sa serye ay ang Shining Inheritance ng GMA Network kung saan gumanap siya bilang si Lani Vergara na ipinalabas hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Pati na rin ang paglabas ng programang Sanggang Dikit sa parehong taon. Kasalukuyan siyang naninirahan ng tahimik at masaya kasama ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang tahanan. Sa kanyang kasalukuyang estado ngayong taong 2026, patuloy niyang pinatutunayan na siya isang permanenteng haligi sa sining ng pag-arte sa Pilipinas. Sa pagtatapos, ang kwento ng kanyang buhay paalala na sa likod ng bawat sikat na mukha sa telebisyon ay isang totoong tao na lumalaban, nagtatagumpay at patuloy na natututo sa agos ng buhay.